Ano ba inaasahan ng taong bayan sa larangan po ng politika para sa taong 2026? Nasa linya natin mga kapuso si Professor Dindo Manhit, Political Scientist, Lead Convener ng Democracy Watch Philippines. Professor, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Magandang umaga, Joel. Opo. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. Happy New Year po, 2026. Ano pa ang inaasahan natin sa magiging takbo ng politika para ho sa taong ito, Professor? Batay ho sa inyong mga pagtaya. Yung mga datos na naipakita sa amin ng iba't ibang survey na mga partner namin sa Democracy Watch, which is a project of Strat-Based Institute kung saan ako ay Pangulo, nagpapakita na may tatlong issue na hinahanap ng ating mga kababayan na sana harapin, bigyan ng solusyon ng ating Pangulo o ng ating gobyerno. Ano po yung mga Number isyong yan? Opo. Number one, and this was consistent mulang buong taon, yung affordability ng mga pangunahing bilihin. Yung inflation, Lalo na. Professor, no? Oo, inflation sa mga economists natin yan, pero sa simpleng pananaw ng taong bayan, affordability. Sana makabili kami ng bigas, pagkain. As we face 2026, may hopefulness, no? Palagi tayong umaasa na mas maganda ang buhay, pero yan ang kanilang napaka-importanting issue na sana bigyan solusyon ng ating gobyerno. Konektado dyan, of course, trabaho. Okay. Makasasagot lamang tong affordability ng kabuhayan nila kung may maganda silang kabuhayan, livelihood, sa salitang Ingles, o trabaho at kita. No? But at the core of all this is yung talagang mula Hulyo, Pangulo ang nag-umpisa nito. Sabi niya, mahiya naman kayo, yung korupsyon. At nakita naman natin na napakatalamak, lalo-lalo na sa issue ng flood control. At doon, ang hinanaing ng tao pa rin ay wala pa rin pinananagot. Nangako ang administrasyon, may ipakukulong ng Disyembre. So iniintay or inaasahan ng ating mga kababayan sa pamahalang or administrasyong Bongbong Marcos na may mangyari. Okay. Yung issue dun sa flood control, marami yung nagsasabi na kapag hindi naging satisfactory yung tinatakbo ng investigasyon, kasi ang ICI po dalawa na pong mga pillars po ng ICI ang nagbitiw eh. Natitira na lang po doon yung chairman ng ICI, parang nawawala na rin po ng credibility at baka malapit na rin po itong mamatay itong Independent Commission for Infrastructure. Ano ba ang nakikita nyong takbo nito after malaman nating wala na, tapos na po itong ICI, tapos ang ombudsman, hindi satisfactory yung mga pinapakulong nila, si Diskaya pa lang. Ano pa ba ang inaasahan natin po dito sa investigasyong pinapatakbo ng pamahalaan ngayon? Dalawang bagay yan, Joel. Una, kung talagang nag-submit na ang ICI sa ombudsman, nasa kamay ngayon ng ombudsman na ano ba ang gagawin nila sa mga dokumentong ito, sa investigasyong ito. No? At very important ang role ng ombudsman natin. At tayo naman dapat ay bigyan natin ng panahon ng ating ombudsman. Maaring naumpisahan kay Diskaya na bali-balita o mga naririnig natin sa iba't ibang diskusyon o investigasyon na is at the center of a lot of these projects. No? Baka nga more than half pa at bumabalik pa sa mga nakaraang taon, lampas pa sa administrasyong Marcos. So, maaring nauna siya, pero critical din dahil nasa gitna siya nitong mga akasasyong corruption, no? Pero kailangan ang ombudsman natin ay patuloy, no? Ang hinahanap ng taong bayan. Naalala ko yung pag-aaral ng both Pulse Asia at Social Weather Station towards the early part ng fourth quarter. Yung transparency, accountability, at galit ng tao. Yun ang core result ng mga survey result nila. That means pag galit ng tao, the best way na maging mahinahon sila sa galit nila or sa frustration na ay may panagutin. At dyan natin dapat i-challenge ang ombudsman, an independent body, and our government, and Administrasyong Marcos, lalo na ang Department of Justice and their prosecutors. Okay.
Ito lang, ang impression kasi, Professor, pinipili yung mga sasampahan ng kaso pagka medyo malapit po sa kusina, ika nga, malapit po sa powers that be, parang hindi ko napagtutuunan ng pansin. At yung mga naging kalaban lang sa politika, kundi man, yung mga kontraktor na hindi kilala at yung pwede isakripisyo, yun lang po ang sinasampahan po ng kaso. Nakikita nyo ba yun, Professor? Hindi tatanggapin ng taong bayan kung magiging ganyan ang resulta ng ICI o magiging ganyan ang mga susunod na hakbang ng ating ombudsman, no? Ang importante lang, of course, tayo ay isang lipunan na ang namamayani, tinatawag nating rule of law. So kung saan ang ebidensya, that means may imbestigasyon ng Blue Ribbon. Ano ba ang lumabas sa investigasyon ng kagalang-galang nating Senador Pangfilo Lacson? Baka may matutunan tayo doon. Ano ba ang lumabas sa mga pag-aaral? Respetado naman yung dalawang nag-resign na member ng ICI. Alam mo naman nila siguro kung ano mga investigasyon nila, si dating Secretary Babe Singson at saka si Ms. Rosana Fajardo. Kung klaro na itong mga ebidensyang ito leads to these individuals, no, maaring mga matataas na public servants, no, mga senador or kundi naman ay leadership sa House of Representatives, dapat sila ang panagutin. So yun ang tutukan natin as we enter 2026. And I think ang iba't ibang sektor sa ating lipunan, ang private business sector, ang simbahang katoliko, ang civil society organizations will continue to demand that accountability. At sana bantayan natin. Of course, as I've said, at the top of mind of our people is affordability of basic needs nila, yung kabuhayan, trabaho, pero on the side, nandiyan pa rin yung harapin naman natin tong pagwaldas at pagkorap ng pera ng taong bayan kasi ang serbisyong pampubliko na maaaring makatulong sa pag-address ng kahirapan, kagutuman ng ating bayan ay ninanakaw pala. Okay, ito lang, Professor, kasi marami na ho nagpahayag ng pagnanais na isulong uli ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte pagkatapos pong pumaso nung tinatawag nating one-year bar rule. Pero meron din pong ilang mga nagsasabi na kapag hindi naging satisfactory ang investigasyon ng pamahalaan, meron din magsulong ng impeachment laban po sa ating presidente. Hanggang kailan natin dapat ibigay ang sinasabi ninyo, bigyan pa natin ng konting panahon ang administrasyon para malipol yung kanilang mga ebidensya laban po doon sa mga big fishes na tinasabi nating hindi pa natin nakikitang sinasampahan. Hanggang kailan po yun? Para natin masabi na mukhang moro-moro lang ito at mukhang walang katutunguan itong investigasyong ito. Ang gagamitin kong salita is the soonest possible time. Di ba? Dahil sa kanila nanggaling, Joel, yung Disyembre. Opo. Ngayon, Enero, ibang taong ito. So of course, alam naman nating wala pang 6 na buwan or mag-6 na buwan pa lamang mula nung naumpisahan itong mga investigasyong ito. Pero napakadaming ingay, pangalan na nabanggit na, kaya dapat umabante na. So we have to expect a lot this January, expect a lot this quarter. No? Of course, yung nabanggit mo nga kay Vice President Sara Duterte, hindi ito na-cover ng mga survey na kung saan nababantayan namin yung pulso ng taong bayan ay may nag-file sa ombudsman ng iba't ibang civil society. I think this was second week of December na tungkol sa mga issue naman labang kay VP Sara. So baka makita natin na may parallel demand ang mga iba't ibang sektor sa lipunan natin na parehong panagutin kung sino ang nagkakasala at sino rin ang mga may ebidensya na dapat panagutin. Tama bang ang paniwala ang psyche na barya lang naman yung confidential funds na sinasabing nilustay ni Vice Presidente Duterte kumpara dun sa nilustay sa flood control budget? Tama ba yung ganong klase ng pananaw, Professor? Hindi siguro barya. Pag maririnig natin yung mga numero, yan ang sabi ng barya ay maaaring kagrupo o pinagtatakpan. Walang barya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil lalo-lalo na sa sektor ng edukasyon.
So huwag nating isiping ganyan, lahat ay dapat panagutin. Alright. Professor, salamat sa oras mo. Happy New Year, sir! Happy New Year at masalamat din sa pagkakataong ito.